Ang bawat haplos ko sa kurbata ni Santiago ay puno ng pag-iingat. Tila ba inaayos ko ang huling piraso ng isang marupok na sining sa gitna ng mataong koridor ng hukuman sa Tagaytay. Ngumiti ako sa kanya isang matamis at mapagmahal ng ngiting baon, ang lahat ng tiwala ko sa loob ng 7 taon. Kahit na ang paligid namin ay puno ng mga kamera at mapanuring mata ng media, ngunit sa pagitan ng aming paglapit sa sandaling ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa akin. Ibinulong niya ang mga salitang dumurog sa bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi ko anak ang batang yan, Rosario, kaya huwag mo na akong busitin sa drama mo sa harap ng judge. Ang tinig ni Santiago ay malamig walang emosyon at tila isang talim na dahan-dahang hinihiwa ang aking puso sa gitna ng kanyang sariling selebrasyon ng kaarawan. Sa likuran niya nakita ko si Celeste Villanueva, ang kanyang sekretarya na ngayon ay nakatayo ng may sapat na distansya. Suot ang isang mapang-uyam na ngiti habang hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi ako nakakibo, ang aking mga kamay, na kanina lang ay nag-aayos ng kanyang kurbata, ay nanigas sa hangin, tila mga sanga ng punong namatay sa gitna ng taglamig. What are you waiting for? Pirmahan mo na ang dokumento, Rosario. Pagmamadali sa akin ni Doña Consuelo ang aking biyanan, na biglang sumulpot sa aking tabi, na tila isang buitreng naghihintay ng huling hininga ng biktima. Ito ang kailangan para sa hiya ng pamilya Montemayor. Isipin mo ang reputasyon namin bago mo ipilit ang bastardo mong anak sa amin. Santiago is being generous enough not to put you in jail for adultery. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, isang pamilyar na hapdi ng pagbuhos ng luha, ngunit bago pa man may pumatak na kahit isang butil, may kung anong bahagi ng aking utak ang biglang nag-shutdown. Ang ingay ng paligid, ang click ng mga camera, ang bulong ng mga marites sa gilid, ang mapait na tawa ni Celeste, ay tila naging isang malayo at walang kwentang ugong. Tiningnan ko ang dokumentong nakalapag sa mesa, isang quitclaim and waiver of parental rights, kasama ang isang peking DNA result na nagsasabing ang aking anak na si Aurora ay bunga ng pakikipagrelasyon ko sa aming dating driver. Gaslighting. Alam nilang baon sa utang ang kumpanya at ang tanging paraan para makuha nila ang Aurora Trust Fund na iniwan ng aking yumaong ama ay ang gawin akong isang masamang ina. Ang aking sakripisyo bilang isang asawang nananatili sa bahay ang pag-aalaga ko kay Doña Consuelo nang siya ay magkasakit at ang lahat ng perang ibinuhos ko mula sa sarili kong savings para isalba ang kanilang lifestyle. Lahat ng iyon ay itinapon sa basura para sa isang kasinungalingan. Tumingin ako kay Santiago diretso sa kanyang mga mata na dati kong tinitingnan ng may buong pagsamba. Nakita ko ang isang estranghero, isang lalaking handang pumatay ng dangal para sa pera. Sa sandaling iyon, ang rosaryo na laging nagpaparaya, ang rosaryo na laging umiiyak sa sulok, ay tuluyan ng pumanaw. Ang pumalit sa kanya ay isang malamig at kalkuladong katahimikan. Rosario, are you listening to me? Pirmahan mo na yan para makatapos na tayo dito. May reservation pa kami sa Antonio's para sa birthday ko. Irritableng utos ni Santiago habang tinitingnan ang kanyang Rolex. Birthday mo nga pala ngayon, di ba? Mahinahon kong tugon. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Kinuha ko ang ballpen. Sa isang mabilis at matatag na galaw, hindi ang quitclaim ang aking pinirmahan. Hinablot ko ang isang folder mula sa aking bag na kanina ko padala isang dokumentong hindi nila inaasahan. Ito ay ang aking formal na petition para sa accounting and audit of the conjugal properties. Sa harap ng mga reporter na kanina pa nakikinig, idinikit ko ang aking mukha sa tainga ni Santiago. Happy birthday, Santiago! Regalo ko sa iyo ang katotohanan. Simula sa segundong ito, wala ka ng access sa kahit isang sentimo ng Aurora Fund. At ang kurbatang iyan, ibinili ko yan gamit ang pera ko. Hubarin mo yan bago kita ipahubad sa harap ng buong bansa. Hindi ko na hinintay ang kanyang reaction. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata at ang biglang pagkaputla ng mukha ni Doña Consuelo. Mabilis akong tumalikod, ang tunog ng aking high heels sa sahig ng courtroom ay tila bawat hakbang ng isang sundalong patungo sa digmaan. Habang naglalakad ako, palabas-nilabas ko ang aking cellphone at may dinial na numero. Attorney Mateo, it's time. Ipatupad mo na ang freeze order sa lahat ng accounts na nakapangalan sa akin at kay Aurora. Huwag kang magtitira kahit pambili ng kape para sa kanila. Nang makarating ako sa parking lot, naramdaman ko ang malamig na hangin ng Tagaytay na humahaplos sa aking balat. Walang luha, walang pagsisisi.
Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos ay tila naguhugas sa dumi ng aking nakaraan. Ngunit bago ko buksan ang pinto ng aking sasakyan, isang itim na SUV ang humarang sa aking daan. Ang bintana ay bumaba at doon ko nakita ang isang pares ng mga matang puno ng misteryo at panganib. Masyadong mabilis ang iyong pag-alis, Rosario. Hindi mo ba gustong makita ang huling alas na inihanda ng iyong biyanan laban sa iyo? Ang wika ng lalaki sa loob. Napahinto ako. Naramdaman ko ang isang kakaibang kaba na gumapang sa aking likuran. Sa loob ng courtroom, narinig ko ang isang malakas na sigaw ng gulat na sinundan ng kaguluhan. Isang bagay ang mali. Isang bagay na hindi kasama sa aking plano. Ang lalaki sa loob ng SUV ay walang iba kundi si Attorney Mateo Valerios. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino, ngunit ang talas ng kanyang titig ay tila tumatagos sa makapal na salamin ng sasakyan. Hindi ko kailangang magtanong kung bakit siya narito. Ang bawat galaw niya ay tila nakaplano, isang aninong laging nakabuntot sa bawat hakbang ng pamilya Montemayor. Bumalik ka sa loob, Rosario. Ang mariing utos niya, ang boses ay baritono at puno ng awtoridad. Ang gulo sa loob ay hindi dahil sa freeze order. Inilabas na ni Doña Consuelo ang huling alas niya, ang warrant of arrest para sa iyong mga magulang. Napatigil ang mundo ko. Ang lamig ng hangin sa Tagaytay ay tila naging yelo na bumalot sa aking mga baga. Ang aking mga magulang, dalawang matandang walang kinalaman sa laro ng kapangyarihan ng mga Montemayor. Hindi ako sumagot kay Mateo. Sa halip, mabilis akong bumalik sa loob ng courtroom. Doon nakita ko si Doña Consuelo na may hawak na panyo sa kanyang mga mata. Nagdadalamhati sa harap ng mga kamera habang ipinapakita ang isang dokumentong nagsasabing ang aking ama ay nagpakalat ng mga peking tseke gamit ang pondo ng kumpanya. Isang malaking kasinungalingan. Isang frame-up na kasing dumi ng kanilang budhi. Walang hiyang pamilya. Ang sigaw ng isang babae sa gilid malamang ay isa sa mga bayarang tagasigaw ng mga Montemayor. Magnanakaw na makasalanan pa. Tiningnan ko si Santiago. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang ina, ang kamay ay nakapatong sa balikat nito bilang suporta. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng tagumpay at panunuya. This is what happens when you bite the hand that feeds you, Rosario. Ang bulong niya nang makalapit ako. Pirmahan mo ang waiver para kay Aurora at mawawala ang kaso ng mga magulang mo. You have 24 hours. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib, ang apoy ng purong puot, na ngayon nagiging gasolina ng aking determinasyon. Tumalikod ako at naglakad palabas, hindi patungo sa kulungan, kundi patungo sa mismong lungga ng mga leyon, ang mansyon ng mga Montemayor. Pagdating ko sa mansyon, tila nagbago na ang hangin. Ang mga kasambahay na dati ay yumuyuko sa akin ay ngayon umiiwas ng tingin, tila ba may nakahahawang sakit ako. Sa gitna ng sala, nakita ko si Celeste Villanueva. Nakaupo siya sa paborito kong armchair, may hawak na baso ng wine, at tila reyna na naghihintay ng kanyang alipin. Oh, the martyr wife is back. Pang-uuyam niya habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Don't bother going up to the master bedroom, Rosario. Inilipat na ni Tita Consuelo ang mga gamit mo sa maid's quarters. Ayaw daw niyang madumihan ang aura ng kwarto para sa amin ni Santiago. Lumapit ako sa kanya, ang bawat hakbang ko ay tahimik ngunit mabigat. Ang upuang iyan ay binili mula sa auction sa Paris, gamit ang pera ng aking ama. Ang mahinahon kong wika. Kahit anong pilit mong magmukhang mayaman, Celeste, ang amoy ng pagiging kabit ay hindi kayang takpan ng kahit anong mahal na pabango. Nakita ko ang pagkapula ng kanyang mukha, ang galit na kumislap sa kanyang mga mata. Akmang tatayo siya para saktan ako, ngunit mabilis akong kumilos. Hindi ko siya sinampal, masyadong madumi ang aking kamay para sa kanya. Sa halip, ibinuhos ko ang bitbit kong malamig na tsaa sa kanyang kandungan. Ang tunog ng pagtalsik ng likido sa mamahaling tela ay naging musika sa aking pandinig. Oops, my hand slipped just like your dignity, ang mitya ng aking pang-iinsulto. Bago pa siya makasigaw, naglakad na ako patungo sa kusina. Ang aking mga kamay ay bahagyang nangangatog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang isang app. Habang nagpapanggap akong nagtitimpla ng panibagong tsaa, dahan-dahan kong inilabas ang mga maliliit na camera na ibinigay sa akin ni Mateo. Isinuksok ko ang mga ito sa likod ng mga frame ng larawan, sa ilalim ng mga lamesa,
at sa loob ng mga paso ng halaman. Maglaro tayo ng tagu-taguan, Doña Consuelo. Ang bulong ko sa sarili habang tinitingnan ang aking reflection sa takure. Ang aking mga mata ay tila 2 piraso ng obsidian matigas itim at walang bakas ng awa. Maya-maya pa narinig ko ang pagpasok ni Santiago at ng kanyang ina. Ang kanilang mga tinig ay puno ng kagalakan, tila ba nagdiriwang na ng kanilang panalo. Pumasok sila sa study room, hindi alam na ang bawat salita nila ay naririnig ko na sa pamamagitan ng earpiece na nakatago sa aking buhok. Sigurado ka ba sa mga audit papers na iyon, Mama? Ang tanong ni Santiago, ang boses ay may halong kaba. Kung malaman ng board na peke ang financial reports na isinumite natin noong nakaraang quarter, hindi lang tayo mawawalan ng kumpanya, mapupunta tayo sa bilibid. Huwag kang tanga, Santiago. Ang matalas na sagot ni Doña Consuelo. Ang lahat ng ebidensya ay itinanim ko na sa opisina ng ama ni Rosario. Siya ang magiging fall guy. At kapag nakuha na natin ang lagda ng babaeng iyan para sa quit and tack ni Aurora, ililipat natin ang lahat ng pondo sa Cayman Islands bago pa nila malaman na rurok na ang utang natin. Napatitig ako sa kawalan. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking isip ay nananatiling malinaw. Hindi lang pala pagnanakaw ang balak nila. Balak nilang sirain ang buong pamilya ko para lang isalba ang kanilang maruming pangalan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri habang hinahawakan ang tasa ng tsa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko hinayaang mabasag ang porselana. Inilapag ko ito ng dahan-dahan sa counter. Ang tunog ng pagdait ng baso sa bato ay naging hudyat ng aking susunod na hakbang. You have no idea what's coming, Consuelo, ang bulong ko sa hangin. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na kalampag ang narinig ko mula sa maid's quarters. Isang sigaw ng takot ang pumailanlang sa buong mansyon. Ang boses ni Elena, ang aking matalik na kaibigan. Rosario, tulungan mo ako, kinuha nila si Aurora. Pamka. Ang boses ni Elena ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa katahimikan ng mansyon. Kumaripas ako ng takbo patungo sa maid's quarters. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ngunit pagdating ko sa pintuan, napatigil ako. Nakita ko si Elena na nakaupo sa sahig, gulo-gulo ang buhok at humihikbi habang si Doña Consuelo at Santiago ay nakatayo sa likuran niya, tila mga manonood sa isang dula. Nasaan ang anak ko? Ang tanong ko. Ang aking tinig ay mababa ngunit puno ng panganib. Kinuha nila siya, Rosario, may mga lalaking pumasok sa likod. Ang sigaw ni Elena, ngunit may napansin ako. Ang kanyang mga mata ay hindi mapula sa pag-iyak at ang kanyang cellphone ay nakalapag sa mesa. Ang screen ay nakaharap sa amin at tila kumikislap ang pulang ilaw ng isang recording app. Isang dula. Isang bitag para magmukha akong hysterical at hindi matino sa harap ng batas. Dahan-dahan akong huminga ng malalim. Tumingin ako sa paligid at nakita ang yaya ni Aurora na dahan-dahang lumalabas mula sa nursery karga ang aking anak na mahimbing na natutulog. Walang kinuha, walang pumasok. Ang sigaw ni Elena ay isang mitya lamang para pasabugin ang aking emosyon. Ang galing ng performance mo, Elena. Ang sabi ko nang may kasamang mapait na ngiti. Sana ay binayaran kanila ng malaki para sa script na ito. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Tinalikuran ko sila at dumiretso sa aking sasakyan. Alam ko na ang bawat sulok ng bahay na ito ay naging lason na. Kailangan ko ng lunas at ang lunas na iyon ay naghihintay sa akin sa isang madilim na sulok ng Makati. Ang bawat patak ng ulan ay tumatama sa salamin ng bintana ng maliit na cafe. Tila ba may libu-libong maliliit na daliring gustong pumasok sa loob. Sa pinakasulok nakaupo si Attorney Mateo Valerios. Ang usok mula sa kanyang kape ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Nang maupo ako sa kanyang harap, hindi niya ako tiningnan. Nanatili ang kanyang paningin sa mga dokumentong hawak niya. You're late, Rosario, ang wika niya. Ang kanyang boses ay tila ang tunog ng pagkayod ng bakal sa semento, matigas at walang emosyon. Masyadong madaming distractions sa mansyon, Attorney Mateo. Ang sagot ko habang hinuhubad ang aking basang trench coat. But I'm here now, are you ready to play? Bakit ko tutulungan ang isang babaeng ang apelyido ay Montemayor? Ang tanong niya sa pagkakataong ito ay tiningnan niya ako ng diretso. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit na tila matagal na niyang kinikimkim. Ang pamilya mo ang sumira sa buhay ng nanay ko.
Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit ako lumaki sa hirap habang ang asawa mo ay nalulunod sa pera. Iyan ang pagkakamali mo, Mateo. Ang sabi ko habang inilalapit ang aking mukha sa kanya. Hindi ako isa sa kanila. Ako ang babaeng susunog sa pangalang Montemayor hanggang sa maging abo na lamang ito. At alam ko kung bakit mo ito gagawin. Hindi lang ito dahil sa hustisya. It's because of blood. Naramdaman ko ang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Alam ko kung sino ka talaga, Mateo Valerius Montemayor. Ang pagpapatuloy ko ang bawat salita ay binibigkas ko ng may diin. Alam ko na ikaw ang anak sa labas ni Don Segundo Montemayor, ang kapatid sa ama ni Santiago na itinuring nilang basura. May kopya ako ng lihim na testamento ng ama mo na itinago ni Doña Consuelo sa loob ng 10 taon. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang maugong na dagundong. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang tunog ng ulan sa labas. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang kanyang ballpen. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagduda ay ngayon nagliliyab sa isang kakaibang liwanag. Ano ang gusto mo, Rosario? Ang tanong niya, ang boses ay mas mababa pa sa bulong. Gusto ko ang kalayaan ko. Gusto ko ang kwitintak ni Aurora. At gusto ko silang makitang gumagapang sa putikan. Ang sagot ko. Inilabas ko ang aking singsing sa kasal, ang mamahaling brilyante na simbolo ng aking pagkakakulong. Ibinagsak ko ito sa mesa, ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy, ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa aking nakaraan. This is your retainer fee. Kapalit nito ilalabas mo kami ni Aurora sa impyernong iyon nang buo ang aming dangal. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Isang ngiting hindi mo na naising makita sa dilim. Kinuha niya ang singsing at tinitigan ito. May kasunduan na tayo, Rosario. Ngunit mag-ingat ka. Kapag nagsimula na ang apoy, baka pati ikaw ay mapaso. Hayaan mo silang masunog, Mateo. Ako ang magsisilbing hangin na magpapalaki ng apoy, ang huling wika ko bago ako uminom ng kape na ngayoy kasing lamig na ng aking puso. Nilagdaan namin ang isang pribadong kasunduan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng cafe. Bawat pirma ay tila isang sumpa ng paghihiganti. Ngunit habang inililigpit ko ang aking mga gamit, napansin ko ang isang anino sa labas ng bintana. Isang lalaking naka-hoodie may hawak na camera na mabilis na nag-click sa kabila ng dilim. Naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo sa aking leeg. Hindi pa man nagsisimula ang laban, tila mayroon ng gustong tumapos nito. Mateo, may nakatingin kang bulong ko. Bago pa man makasagot si Mateo, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas kasunod ng mabilis na pagtakbo ng mga paa sa semento. Ang laro ay naging totoong panganib sa isang iglap. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Elena ay humalo sa maalikabok na hangin ng maid's quarters. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay tila lason na humahaplos sa aking balat. Nakaupo siya sa gilid ng aking maliit na kama, ang kanyang mga daliri ay marahang humahawak sa aking balikat, habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga peking luha na kasing dulas ng langis. Bes, hindi ko na kayang makita kang ganito. Ang bulong niya, ang boses ay puno ng pilit na pagmamalasakit. Bakit hindi mo na lang tanggapin ang alok ni Tita Consuelo? Bigyan mo na sila ng pirma para sa Aurora Fund at kumuha ka ng kahit 10 milyon. Pwede na kayong magsimula ni Aurora sa ibang bansa. Ayaw kong matapos ka sa kulungan dahil lang sa pride. Tinitigan ko siya. Pinagmasdan ko ang bawat galaw ng kanyang mga labi, ang bawat kurap ng kanyang mga mata. Kaya daling makalimutan na ang babaeng ito ang kasama ko sa bawat puyat noong college. Ang babaeng humawak sa kamay ko noong nanganak ako kay Aurora. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga salita, nararamdaman ko ang talim ng isang kutsilyong naghihintay ng tamang pagkakataon upang ibaon sa aking likuran. Masyadong malaki ang 10 milyon, Elena. Ang mahinahon kong sagot, ang aking tinig, ay walang bahid ng galit. Pero sapat na ba iyon para pambayad sa konsensya mo? Or baka naman mas malaki ang ipinangako ni Santiago sa'yo? Napatigil ang kanyang paghagod sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay kumurap ng mabilis, isang maliit na senyales ng pagkabigla, na agad din niyang itinago sa likod ng isang pilit na tawa. Ano bang sinasabi mo, bes? Siyempre para sa kabutihan mo ito. Natatakot lang ako para sa iyo. Alam ko, Elena, kaya nga sa iyo ko lang ito ipagkakatiwala.
Ang sabi ko habang kinukuha ang isang itim na USB mula sa ilalim ng aking unan. Inilagay ko ito sa kanyang palad at naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Nandyan ang lahat. Ang mga lihim na bank accounts ni Santiago, ang mga transaksyon niya sa labas ng bansa, at ang ebidensya na siya ang nag-utos na i-frame up ang tatay ko. Yan ang alas ko. Kapag may nangyari sa akin, ilabas mo iyan sa media. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Tila ba nakakita siya ng isang gintong tiket patungo sa buhay na pangarap niya. Mabilis niyang isinilid ang USB sa kanyang mamahaling bag at muling yumakap sa akin isang yakap na kasing lamig ng kamatayan. Makakaasa ka, Bes. Poprotektahan kita. Ang pangako niya bago siya mabilis na nagpaalam ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila nagmamadaling takas mula sa isang krimen. Nang marinig ko ang pag-andar ng kanyang sasakyan at ang unti-unting paglayo ng tunog nito sa kalsada, inilabas ko ang aking tablet. Isang maliit na pulang tuldok ang kumikislap sa mapa, isang GPS tracker na itinanim ko sa loob ng USB drive na iyon. Hindi ko kailangang maging isang henyo para malaman kung saan siya pupunta. Pinanood ko ang paggalaw ng pulang tuldok sa screen. Hindi ito tumungo sa opisina ng isang abogado o sa isang istasyon ng media. Tumigil ito sa isang tagong hotel sa Tagaytay, ang lugar kung saan madalas makipagkita si Santiago sa kanyang mga kaibigan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang martilyo na nagpapatigas sa aking paninindigan. Ang USB na iyon ay walang lamang ebidensya laban kay Santiago. Sa halip, naglalaman iyon ng isang malware na automatikong mag-u-upload ng lahat ng files mula sa computer na pagkakabitan nito patungo sa server ni Mateo. Kung isasaksak yon ni Santiago, ibinibigay niya sa amin ang susi sa kanyang sariling impyerno. Kinuha ko ang aking mga gamit at dahan-dahang lumabas ng maid's quarters. Ang mansyon ay tahimik, ang mga ilaw ay malamlam na tila mga nagmamasid na mata. Imbes na tumakas, umakyat ako sa itaas patungo sa master bedroom na dati ay pag-aari namin ni Santiago. Sa loob, amoy celeste ang paligid. Ang mga gamit ko ay wala na pinalitan ng mga bastos na kagamitan ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang mang-agaw. Ngunit hindi ako narito para sa mga damit o alahas. Lumapit ako sa gilid ng kama at kinapa ang isang maliit na siwang sa ilalim ng frame ng headboard. Doon naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Ang burner phone ni Santiago na nakalimutan niyang dalhin sa pagmamadali niyang makipagkita kay Elena. Nang buksan ko ang cellphone, ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha. Ang bawat text message, ang bawat tawag, lahat ay narito. Ang mga mensahe mula kay Celeste tungkol sa kanilang mga plano at ang mga mensahe mula kay Elena na nagpapatunay na matagal na silang nagkakasabuatan. Bes, nakuha ko na ang USB, papunta na ako dyan. Siguraduhin mong handa na ang cheque ko siya ang huling mensahe mula kay Elena. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib, isang sugat na tila muling binuksan. Ngunit ang sakit na ito ay hindi na nagbubunga ng luha. Nagbubunga ito ng isang nakamamatay na katahimikan. Kinuha ko ang cellphone at nagsimulang i-forward ang lahat ng mensahe patungo sa aking email. Anong ginagawa mo dito? Ang matalas na tinig ni Elena ay bumasag sa katahimikan. Napalingon ako at nakita ko siyang nakatayo sa pintuan, hinihingal at namumutla. Tila nakakita siya ng isang multo. Ang kanyang bag ay bukas at ang USB na ibinigay ko ay wala na sa loob nito. Mabilis kayatang nakabalik, Elena. Ang mahinahon kong wika habang dahan-dahang itinatago ang cellphone sa aking likuran. Kumusta ang pakikipagkita mo kay Santiago? Nakuha mo ba ang perang pambayad sa pagmamalasakit mo sa akin? Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang maugong na dagundong. Nakita ko ang takot na gumapang sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Oo, Rosario, at alam mo ba, masarap sa pakiramdam ang hawakan ng perang hindi mo pinaghirapan. Ang sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Wala ka nang magagawa. Sa oras na ito, binabasa na ni Santiago ang lahat ng alas mo. Bukas hindi lang ang mga magulang mo ang makukulong. Kasama ka na sa kanila. Gumiti ako sa kanya, isang ngiti na hindi niya inaasahan. Isang ngiting puno ng awa. Yan ang akala mo, Elena. Pero hindi mo ba naitanong sa sarili mo kung bakit napakadali kong ibigay sa iyo ang USB na iyon? Bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis
ang narinig mula sa ibaba ng mansyon kasunod ng malalakas na yabag ng mga paa na umaakyat sa hagdan. Ang mukha ni Elena ay nawala ng kulay, tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Ang mahabang hiyaw ng sirena ng pulis ay tila isang koro ng hustisya na bumabalot sa buong mansyon ng mga Montemayor. Nakita ko ang bawat butil ng pawis na namumuo sa noo ni Elena, ang kanyang panginginig na hindi na niya maitago sa likod ng kanyang mamahaling bestido. Akala niya ay siya ang nanalo. Akala niya ay ang kanyang pagtataksil ang magiging mitya ng aking pagbagsak. Ngunit sa bawat hakbang ko pababa ng marangyang hagdan, naramdaman ko ang bigat ng kapangyarihan na unti-unting lumilipat sa aking mga kamay. Sa baba sa malawak na sala ay nagtitipon ang mga tinatawag na High Society ng Tagaytay, ang mga kaibigan ni Doña Consuelo, na mahilig sa chismis at mapanghusgang tingin. Naroon sila para sa isang charity meeting, ngunit ang totoo ay naroon sila para panoorin ang aking pagkapahiya. What is the meaning of this Rosario? Ang sigaw ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang nakaturo sa mga unipormadong pulis na pumasok sa kanyang tahanan. Sabi ko na nga ba ikaw ang nagdala ng malas sa pamamahay na ito? Officers, hulihin niyo ang babaeng iyan. Magnanakaw siya. Tiningnan ko ang mga pulis at pagkatapos ay tumingin ako sa mga panauhin. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi, isang ngiting kasing talim ng isang labaha. Masyado kang nagmamadali, mama, ang mahinahon kong wika. Hindi sila narito para sa akin. Narito sila para sa isang inventory of assets na iniutos ng korte. Anong inventory? This is my house. Ang bulyaw ni Santiago na kapapasok pa lamang hinihingal at namumutla. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata nang makita niya ang USB sa kamay ng isang opisyal. Ito na ba ang bahay mo, Santiago? Ang tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Dahil ayon sa mga dokumentong hawak ni Attorney Mateo, ang mansyong ito pati na ang lahat ng laman nito ay nakasangla na sa isang private creditor dahil sa mga utang ng Montemayor Group. At ang creditor na iyon, ang aking pamilya ang tunay na may-ari ng utang na iyon. Ang katahimikan na bumalot sa sala ay tila isang maugong na dagundong. Ang mga marites na kaibigan ni Consuelo ay nagsimulang magbulungan ng kanilang mga pamaypay, ay mabilis na kumakaway, habang ang kanilang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng mansyong tila guguho na sa utang. Kinuha ko ang isang envelope mula sa kamay ng pulis. Inimbitahan niyo ang mga kaibigan niyo para saksihan ang pag-alis ko. Di ba kaya naman naisip ko na bigyan din sila ng souvenir? Isa-isa kong inilapag ang mga kopya ng bank statements sa mesa sa gitna ng sala. Hindi ito mga peking dokumento. Ito ang mga totoong balanse ng kumpanya na nakuha ng malware mula sa USB na isinaksak ni Santiago. Ang bawat numero ay pula-pula. Ang bawat account ay halos zero ang laman. Ito ang pamilyang Montemayor na hinahangaan nyo. Ang wika ko sa mga panauhin, ang aking tinig, ay malamig at puno ng panunuya. Ang mga alahas na suot ni Doña Consuelo, hindi pa bayad ang mga iyan. Ang kotseng ipinagmamalaki ni Santiago 3 buwan na ang utang sa bangko, sila ay mga hari at reyna ng mga kasinungalingan. Hayop kas ang sigaw ni Santiago. Ang kanyang mukha ay nagkulay ube sa galit. Sa isang iglap sumugod siya sa akin at itinaas ang kanyang kamay para sampalin ako. Ang mga panauhin ay napasinghap, ang ilan ay napapikit pa sa takot. Ngunit bago pa man dumait ang kanyang palad sa aking pisngi, mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Ang aking pagkakahawak ay kasing tigas ng bakal, isang lakas na hindi ko alam na meron ako. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, ang aking mukha ay tila isang maskara ng purong puot at determination. Hindi mo na ako masasaktan uli, Santiago. Ang bulong ko sapat na para marinig ng lahat. Ang bawat sampal, ang bawat mura, at ang bawat pang-aapi mo sa akin noong nakaraang 7 taon ngayon ay sisingilin ko na ng may interes. At sisimulan natin iyon sa pagpapaalis sa inyo sa bahay na ito. Binitawan ko ang kanyang kamay ng may pandidiri. Napaatras siya, tila nawalan yung balanse hindi lang sa katawan kundi sa kanyang buong pagkatao. Nakita ko si Celeste sa gilid, pilit na nagtatago sa likod ng isang paso ng halaman, tila isang daga na nahuli sa bitag. Doña Consuelo, ang baling ko sa aking biyenan. Ang mga pulis ay narito rin para isilbi ang isang subpoena. May mga katanungan ng NBI tungkol sa mga peking audit reports na pinalalabas nyo at ang mga dokumentong itinanim nyo sa opisina ng tatay ko.
Nakuhanan na ng video ang paglalagay niyo niyan. Napaupo si Consuelo sa sofa, ang kanyang mukha ay tila naging papel sa kaputlaan. Ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong kanina lang ay kasama niya sa pagtawa sa akin, ay isa-isang tumayo at nagmadaling lumabas ng mansyon, tila ba natatakot na mahawa sa mabilis na pagbagsak ng mga Montemayor. Pirmahan mo na ang waiver, Rosario. Ititigil ko ang lahat ng ito kapag ibinigay mo ang Aurora Fund. Ang pilit na pagyayabang ni Santiago, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Ang Aurora Fund ay para sa kinabukasan ng anak ko, hindi para pambayad sa mga bisyo mo at sa luho ng kabit mo. Ang sagot ko, wala ka nang alas, Santiago, tiklop na ang baraha mo. Naramdaman ko ang isang matinding ginhawa, isang pakiramdam ng tagumpay, na tila isang malamig na tubig na bumuhos sa aking pagod na kaluluwa. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa hagdan para kunin si Aurora. Gusto ko nang umalis sa impyernong ito. Ngunit bago pa man ako makarating sa itaas, ang aking cellphone ay biglang tumunog. Isang tawag mula sa isang unknown number. Pagkasagot ko, ang tanging narinig ko ay ang tunog ng hangin at isang boses na hindi ko pamilyar, isang boses na puno ng panunuya. Masyado kang maagang nagdiwang, Rosario. Ang anak mo ay kasama ko na. Kung gusto mo siyang makitang muli ng buhay, sabihin mo sa asawa mong itigil ang pag-freeze sa mga accounts. May isang oras ka. Ang cellphone ay dahan-dahang nahulog mula sa aking kamay. Ang tunog ng pagtama nito sa makinis na sahig ay tila ang huling tibok ng aking pusong nagdiriwang. Napatigil ako sa gitna ng hagdan, ang aking paningin ay nagdilim. Aurora? Ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi. Lumingon ako sa baba. Nakita ko si Santiago na nakangiti ng dahan-dahan, isang ngiting kasing itim ng impyerno. Ngayon ko lang naintindihan. Ang lahat ng ito, ang inventory, ang kahihiyan, ay wala lang sa kanya dahil mayroon pa siyang isang huling baraha na gagamitin laban sa akin, ang buhay ng aking anak. Ang tunog ng pagbagsak ng aking cellphone sa makintab na sahig ay tila ang huling hininga ng aking katinuan. Nanigas ang aking buong katawan, ang bawat ugat sa aking leeg ay tila gustong pumutok, habang ang boses ng estranghero ay paulit-ulit na umuukit sa aking pandinig. Aurora. Ang aking munting anghel, ang tanging rason kung bakit ako humihinga ay nasa kamay ng mga halimaw. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin kay Santiago. Nakatayo siya doon, dahan-dahang inaayos ang kanyang gusot na kurbata, habang may bakas ng isang mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot sa harap ng mga pulis ay ngayon kumikinang sa tagumpay. Nasaan ang anak ko, Santiago? Ang tanong ko. Ang boses ko ay hindi sumigaw. Ito ay isang bulong na mas nakakatakot pa sa kulog, isang tunog na nagmumula sa pinakamadilim na sulok ng aking kaluluwa. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Rosario. Ang sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng nakakasulasok na gaslighting. Baka naman dahil sa sobrang ambisyon mo ay nakalimutan mo ng bantayan ang sarili mong anak. Pero huwag kang mag-alala, bilang isang ama, tutulungan kitang mahanap siya kung pipirmahan mo ang lahat ng dokumentong hinihingi ko. Safe siya, Rosario. Safe siya hanggat sumusunod ka. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagguho ng huling bakod ng aking pagtitimpi. Ang sakit ay hindi nagresulta sa luha. Isang malamig at purong puot. Ang Rosario na marupok ay tuluyan ng pumanaw. Ang hinarap ko ngayon ay hindi ang asawang minahal ko, kundi isang kaaway na kailangang lipulin. Walang hiyang lalaki ang wika ni Doña Consuelo habang humahawak sa kanyang dibdib. Umaarte na tila siya ang biktima sa harap ng natitirang mga pulis. Kita mo na ang sarili mong kapabayaan ang nagpahamak sa bata, Santiago. Gawin mo ang lahat para maligtas ang apo ko sa kamay ng pabayang inang ito. Hindi ko sila pinansin. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na naglakad palabas. Habang nasa loob ng sasakyan, nanginginig ang aking mga daliri. Habang dinidial ang numero ni Mateo. Pagkasagot niya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kinuha nila si Aurora, Mateo, si Santiago ang may gawa, alam ko. Ang sabi ko, ang aking tinig ay matatag, kahit na ang aking puso ay tila dinudurog ng libu-libong toneladang bigat. I know, I'm tracking the signal of the burner phone that called you. Ang sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay kalmado na tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Pero Rosario, kailangan mong kumalma. Santiago is a cornered rat.
Kapag lalo mo siyang ginipit ng walang plano, baka kung ano ang magawa niya sa bata. Wala na akong oras para kumalma. Mateo, 1 oras lang ang ibinigay nila. Ang sigaw ko habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan patungo sa opisina ni Santiago sa Makati. Sabihin mo sa akin nasaan sila, I need the address. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Ang signal ay nagmumula sa isang lumang warehouse ng Montemayor Group sa Binondo. Pero Rosario, may napansin ako. Ang location ng phone ni Elena ay malapit din doon. Ang aking mangpanga ay nagtagi sa tindi ng galit. Elena, ang ahas na akala ko ay kaibigan. Mabilis kong ibinaba ang telepono at imbes na pumunta sa Binondo, bumalik ako sa mansyon. Alam kong hindi dadalhin ni Santiago si Aurora sa isang lugar na hindi niya kontrolado. Ang warehouse ay isang diversion lamang. Pumasok ako sa study room ni Santiago, ang lugar kung saan itinatago niya ang kanyang mga koleksyon ng mga antique na armas. Mabilis kong binuksan ang glass case at kinuha ang isang lumang revolver. Alam kong wala itong bala. Dekorasyon lamang ito, pero hindi ko kailangan ng bala. Kailangan ko ng takot. Paglabas ko, hinarang ako ni Santiago sa hallway. Saan ka pupunta, Rosario? Pirmahan mo na ang waiver. Dahan-dahan kong itinaas ang revolver at idiniin ito sa aking sariling dibdib, diretso sa tapat ng aking puso. Ang lamig ng bakal sa aking balat ay tila isang kumpirmasyon ng aking desisyon. Ang mukha ni Santiago ay nawala ng kulay. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay napalitan ng purong sindak. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko, Santiago. Ang wika ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng walang kurap. Kapag hindi mo sinabi ang totoo sa loob ng 5 segundo, kakalabit ko ang gatilyong ito. At kapag namatay ako, ang lahat ng access sa Aurora Fund ay permanenteng madodormant. Hindi mo makukuha ang pera. At mabubulok ka sa kulungan dahil sa pagpatay sa akin. Rosario, nababaliw ka na ba? Ibaba mo yan. Ang sigaw niya, ang boses ay pumiyok sa takot. 1, 2, 3. Ang bilang ko, ang aking daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Ramdam ko ang pawis na tumatagaktak sa kanyang noo. Ramdam ko ang kanyang pagguho. Sandali, huwag, nasa rest house siya ni Celeste sa Antipolo. Kasama niya si Elena, ang sigaw ni Santiago, habang nakataas ang 2 kamay. Please, Rosario, don't do this. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ibinaba ko ang baril at tinitigan siya ng may matinding pandidiri. Salamat, Santiago. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay para sa isang basurang gaya mo. Marami pa akong dapat iparamdam sa iyo. Mabilis akong tumakbo palabas ng mansyon. Habang nagmamaneho ako patungo sa Antipolo, muli kong tinawagan si Mateo. Nasa Antipolo sila. Go there now, Mateo. At kung may mangyari sa anak ko, sisiguraduhin kong ikaw ang susunod na mananagot. Ang kalsada patungong Antipolo ay tila walang katapusan. Ang bawat kurbada ay puno ng panganib sa ilalim ng madilim na langit. Ngunit sa aking isipan, isa lang ang malinaw, kukunin ko, ang aking anak, at pagkatapos niyon, walang sino man sa pamilya Montemayor ang matitirang nakatayo. Ang amoy ng antiseptic at malamig na hangin galing sa aircon ng St. Jude Medical Center ay tila sumasakal sa aking lalamunan habang mabilis kaming naglalakad ni Mateo sa madilim na koridor ng medical record section. Ang bawat tunog ng aming mga hakbang sa makinis na tiles ay tila isang mabilis na tibok ng rilong, nagpapaalala sa akin na bawat segundo ay mahalaga para sa kaligtasan ni Aurora. Sigurado ka ba na narito ang orihinal na records? Ang bulong ko kay Mateo. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng aking coat, pinipigilan ang panginginig na dulot ng halo-halong kaba at galit. Ang biyenan mong si Don Segundo ay hindi tanga, Rosario. Ang sagot ni Mateo habang mabilis na nagtitipa sa kanyang laptop na nakakonekta sa main server ng ospital. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng asul na anino sa kanyang seryosong muka. Alam niyang sakim ang asawa mo at si Doña Consuelo. Bago siya mamatay, nag-iwan siya ng isang naka-encrypt na file na may pamagat na Project Aurora. Tanging ang biometric data mo o ang sa bata ang makakapagbukas nito. Naramdaman ko ang isang matinding kurot sa aking puso. Si Don Segundo, ang tanging Montemayor na tumuring sa akin na parang tunay na anak, ay pilit pa rin akong pinoprotektahan kahit wala na siya. Dahan-dahan kong itinapat ang aking hinlalaki sa scanner na ibinigay ni Mateo.
Narinig ko ang mahinang tunog ng pagproseso ng system at sa isang saglit bumukas ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong ikakabagsak ng buong imperyo ng mga Montemayor. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang binabasa ang unang dokumento. Isang medical report 10 taon na ang nakalilipas. Santiago is sterile, ang mahinang wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tono. Ayon dito, nagkaroon siya ng komplikasyon noong kabataan niya na nagresulta sa permanenteng infertility. Rosario, alam niya simula't simula pa na hindi siya maaaring magkaanak. Ang aking hininga ay tila tumigil. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising sa bawat selula ng aking utak. Alam ni Santiago na hindi siya ang ama ni Aurora, kaya napakadali para sa kanya na itakwil ang bata sa harap ng korte. Ginamit niya ang aking anak bilang isang kasangkapan para makuha ang quit-in-tac, habang pinalalabas na ako ang nagtaksil sa kanya. Pero Mateo, si Aurora, ang nanginginig kong tanong. Kung hindi siya anak ni Santiago, kaninong dugo ang nananalaytay sa kanya? Mabilis na nag-scroll si Mateo pababa sa susunod na file. Doon nakita namin ang isang dokumento ng in vitro fertilization IVF. Ang biyanan kong si Don Segundo ang nag-ayos ng lahat ng lihim. Gumamit sila ng isang anonymous donor bago pa man kami ikasal ni Santiago dahil alam ng matanda na baog ang kanyang anak at kailangan ng isang tagapagmana para sa Aurora Trust. Ngunit ang mas matinding pasabog ay nasa huling pahina ng folder. Isang surveillance report na ipinagawa rin ni Don Segundo bago siya pumanaw. Mga litrato ni Celeste Villanueva na kasama ang aming dating driver sa isang tagong motel. At ang pinaka-importante, ang prenatal records ni Celeste mula sa ibang klinika. Ang dinadala ni Celeste ay hindi rin anak ni Santiago. Ang sabi ni Mateo habang itinuturo ang petsa ng kapagbubuntis. Anak ito ng driver na pinalabas nilang karelasyon mo. Santiago is being played by his own mistress. At ang masakit pa rito, balak nilang gamitin ang batang iyan para makuha ang quit-in-tac kapag naalis ka na sa landas. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang puno ng uyam at sakit na tila gumigising sa mga kaluluwang naglalagi sa madilim na ospital na iyon. Ang buong buhay ko sa loob ng 7 taon ay isang malaking dula-dulaan. Ang asawa ko, ang biyenan ko, at ang kabit, lahat sila ay mga anay na kumakain sa aking pagkatao habang sila mismo ay naglulunuran sa sarili nilang mga kasinungalingan. Nandito na ang lahat, Mateo. Ang sabi ko, ang aking tinig ay muling naging malamig at matalim gaya ng yelo. Ang baog na asawa, ang mapanlinlang na kabit, at ang sakim na ina. I want these documents printed and notarized immediately. Gagamitin natin ito para durugin sila sa Antipolo. Mabilis na kinuha ni Mateo ang mga files at isinilid sa kanyang bag. Kailangan nating magmadali, Rosario. Malapit na ang ibinigay nilang oras. Lalabas na sana kami ng silid nang biglang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa isang pamilyar na mukha. Si Elena. Nakatayo siya doon, hawak ang kanyang cellphone na tila may kinakausap ang kanyang mga mata. Ay nalalaki sa gulat habang nakatingin sa amin ni Mateo. Rosario, anong ginagawa mo rito? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Nakita ko ang kanyang mabilis na pagpindot sa screen ng kanyang telepono, tila ba may binabalaan sa kabilang linya. Hindi ako sumagot. Sa halip, lumapit ako sa kanya ng may dahan-dahang hakbang. Ang bawat pagdait ng aking sapatos sa sahig ay tila ang tunog ng isang hatol na malapit ng igawad. Inagaw ko ang kanyang cellphone nang walang kahirap-hirap at tiningnan ng screen. Isang tawag kay Santiago. Masyado ka talagang masipag, Elena. Ang bulong ko sa kanyang tainga habang nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Pero huli na ang lahat. Sabihin mo sa asawa ko ang Project Aurora ay hindi na isang lihim. And sabihin mo rin sa kanya, ihanda na niya ang kanyang sarili dahil ang impyernong nilikha niya ay siya rin ang tutupok sa kanya. Binitawan ko si Elena at tumingin kay Mateo. Tara na, may isang batang naghihintay sa kanyang ina. Habang tumatakbo kami patungo sa sasakyan, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi na ako ang Rosario na biktima. Ako na ang Rosario na magbabayad sa lahat ng utang na dugo ng mga Montemayor. At sisimulan ko iyon sa Antipolo, kung saan tatapusin ko ang dula-dulaang ito ng may dugong dumanak sa kanilang dangal. At tatata, ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan
ay tila mga luhang hindi ko na kailangang itapon pa dahil ang lahat ng sakit ay naging yelo na sa aking puso. Habang mabilis kaming binabaybay ang madilim at palikulikong kalsada patungong Antipolo, ang liwanag ng aking tablet ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa loob ng madilim na sasakyan. Hindi ako nakatingin sa daan, nakatuon ang aking pansin sa mga regalong nakahanda ko ng ipadala. Handa na ang lahat, Mateo. Ang wika ko, ang aking boses ay patag at walang emosyon. Ipadala mo na ang unang batch ng mga litrato kay Elena. Gamitin mo ang anonymous server. Tumango si Mateo, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Na-send na, Rosario. Sigurado akong magsisimula na ang fireworks sa loob ng rest house na iyon sa loob ng ilang minuto. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Sa aking isipan nakikita ko ang bawat detalye ng mangyayari. Ang pag-away ng mga anay sa loob ng isang bahay na malapit ng gumuho. Ang mga Montemayor ay tila isang marangyang kastilyong gawa sa buhangin at ang katotohanan ang siyang malakas na alon na bubura sa kanila. Sa Antipolo, sa loob ng nakatagong rest house ni Celeste, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag sa tunog ng sunod-sunod na notifications mula sa cellphone ni Elena. Nakaupo siya sa tabi ni Aurora na mahimbing pa ring natutulog habang si Celeste ay abala sa pag-inom ng gatas sa kabilang kwarto, hinihintay ang pagdating ni Santiago. Nang buksan ni Elena ang mensahe, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkabagot patungo sa purong pagkagulat at pagkatapos ay naging isang madilim na anyo ng galit. Ang mga litrato ni Celeste na nakikipaghalikan sa driver, ang medical records na nagpapatunay na ang batang dinadala nito ay hindi kay Santiago, lahat ay malinaw na nakalathala sa kanyang screen. Walang hiyang babae ka. Ang sigaw ni Elena na umalingaw-ngaw sa buong rest house. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglalakad sa sahig, na gawa sa kahoy, ay tila mga yabag ng isang taong nawalan na ng katinuan. Pabalibag niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Celeste. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay naging hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Ano ba, Elena, bakit ka nanggugulo? Ang iritableng tanong ni Celeste, habang hawak ang kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang kanyang gintong ticket. Gintong ticket ba iyan o basurang galing sa driver? Ang pang-uyam ni Elena na habang isinasampal sa mukha ni Celeste ang kanyang cellphone. Akala mo ba ay maloloko mo kami? Akala mo ba ay mapapatalsik mo si Rosario para ikaw ang maupo sa trono? Ang dumi mo, Celeste. Mas dumi ka pa sa putikan. Nakita ko ang lahat sa pamamagitan ng camera na nakatago sa suot na kwintas ni Aurora, isang micro-camera na itinanim ko bago pa man mangyari ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat sampal na ibinigay ni Elena kay Celeste ay napanood ko ng live. Ang bawat pagdampi ng palad ni Elena sa pisngi ni Celeste ay tila musika sa aking pandinig. Hindi totoo yan, frame up lang yan ni Rosario. Ang sigaw ni Celeste, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot, habang pilit na umaatras patungo sa sulok ng kwarto. Frame up ang linaw ng mukha mo rito, at ang petsa ng ultrasound mo, tugma sa panahong nasa abroad si Santiago. Ang bulyaw ni Elena. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, pumasok si Santiago sa rest house, hinihingal at basang-basa ng ulan. Anong nangyayari rito? Ang tanong ni Santiago, ang kanyang boses ay puno ng pagod at kaba. Santiago, tignan mo ang kabit mo. Ang sigaw ni Elena habang ipinapakita ang ebidensya. Niloloko kanya, ang batang inaasahan mong magliligtas sa kumpanya mo ay anak ng driver. Napanood ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Santiago. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang mga panga ay nanginig, at ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho sa isang iglap. Ang lalaking akala niya ay kontrolado ang lahat. Ang lalaking pumatay sa dangal ng kanyang asawa para sa isang peking pamilya ay ngayoy nakaharap sa katotohanang siya ay naging isang malaking biro. Totoo ba ito, Celeste? Ang tanong ni Santiago, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng nakamamatay na galit. Hindi makasagot si Celeste. Ang kanyang katahimikan ang naging kumpirmasyon ng lahat. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Santiago ang florera sa lamesa at ibinalibag ito sa dingding. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay tila ang tunog ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan na tuluyan ng naglaho. Lahat kayo, mga hayop kayo, ang sigaw ni Santiago habang napapasabunot sa kanyang sariling buhok. Habang nagkakagulo sila, dahan-dahan kaming pumarada ni Mateo sa harap ng rest house.
Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay puno ng awtoridad at lamig. Pagbukas ko ng pinto, ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ito ay isang katahimikang mas nakakatakot pa sa ingay ng kanilang pag-aaway. Nandito na ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Ang mahinahon kong wika habang dahan-dahang kinukuha si Aurora mula sa bisig ni Elena na ngayoy tulala. Tumingin ako kay Santiago na ngayoy nakaluhod sa sahig, tila isang basang sisew. Santiago, may nakalimutan ka palang tignan sa bank accounts mo bago ka pumunta rito. Ang sabi ko habang ipinapakita sa kanya ang aking cellphone. Ang Aurora Fund wala na doon. Inilipat ko na sa isang irrevocable trust na tanging si Aurora lang ang makakahawak pagdating ng tamang panahon. At ang kumpanya mo, simula bukas ang board of directors ay maglalabas na ng desisyon para patalsikin ka. Ang kukayasin na tumang mukha ni Santiago ay naging abo sa kaputlaan. Rosario, please. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi. Huli na ang lahat para sa please, Santiago. Ang bawat luha ni Aurora, ang bawat gabing hindi ako nakatulog, at ang bawat kahihiyang ibinigay niyo sa mga magulang ko ngayon, ang araw ng paniningil, ang huling wika ko bago ko tinalikuran ang kanilang madungis na mundo. Ngunit bago ako makalabas, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas. Si Doña Consuelo, at base sa tunog ng kanyang pagsara ng pinto, mukhang may dala siyang huling pasabog na hindi ko inaasahan. Ang tunog ng pagbukas ng pintuan ng rest house ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Sa gitna ng kaguluhang, iniwan ko si Santiago na nakaluhod, si Celeste na humihikbi, at si Elena na tulala. Pumasok si Doña Consuelo. Hindi siya mukhang isang matandang talo. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay selyado ng makapal na make-up na tila isang maskara ng kapangyarihan, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na tila handang tupukin ang sinumang humarang sa kanyang dinaraanan. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig na kahoy ay nagbibigay ng isang mabigat at nakakabahalang ritmo sa bawat segundong lumilipas. Tumingin siya sa paligid ng may matinding pandidiri bago ibinaling ang kanyang pansin sa akin. Masyado kang naging kampante, Rosario. Ang wika niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Akala mo ba ay natapos na ang lahat dahil nalaman mo ang kalokohan ng aking anak at ng kanyang kabit? Akala mo ba ay sapat na ang mga papel na hawak mo para pabagsakin ang pangalang Montemayor? Niyakap ko ng mas mahigpit si Aurora na ngayoy dahan-dahang nagigising. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan sa aking dibdib. Ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas para manatiling nakatayo sa harap ng babaeng ito. Ang pangalang Montemayor ay matagal ng bulok, mama. Ang sagot ko, ang aking tinig ay matatag at malamig. Kayo lang ang pilit na nagpipinta nito ng ginto para hindi makita ng mundo ang anay sa loob. Pero bukas sa harap ng korte, huhubaran ko ang pamilyang ito ng huli niyang saplot. Tumawa ng mahina si Doña Consuelo, isang tunog na mas nakakatakot pa sa sigaw. Lumapit siya sa akin, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hanging nakapaligid sa amin. Isipin mo ang iyong mga magulang, Rosario, ang bulong niya. Alam mo ba kung bakit napakadaling itanim ang ebidensya sa opisina ng iyong ama? Dahil sa utang na loob. Ang iyong ama ay may isang lihim na pagkakamali noong kabataan niya na ako lang ang nakakaalam. Isang pagkakamaling maaaring magdala sa kanya sa habambuhay na pagkakakulong. Kung itutuloy mo ang kaso bukas, hindi lang kami ang babagsak. Isasama ko ang buong dangal ng pamilya mo sa hukay. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Gaslighting. Ito ang kanyang pinakamabisang sandata. Ang paggamit sa mga taong mahal ko para itali ang aking mga kamay. Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang isang mainit na presensya sa aking likuran. Ang isang kamay ni Mateo ay dahan-dahang lumapag sa aking balikat, isang tahimik na suporta na tila nagsasabing hindi ako nag-iisa. Huwag kang makinig sa kanya, Rosario, ang wika ni Mateo. Tumingin siya kay Doña Consuelo nang may matinding puot. Ang tinutukoy mong lihim ay ang pagliligtas ng ama ni Rosario sa isang tauhan mo na balak mong ipapatay 10 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon krimen ng ama niya, kundi krimen mo. At ang ebidensya niyan, kasama na sa mga dokumentong isusumite natin bukas. Nakita ko ang panandaliang pagkakabigla sa mga mata ni Doña Consuelo. Ang kanyang maskara ay bahagyang narekta. Ikaw, ang bastardo ni Segundo, ang uyam niya kay Mateo.
Ang bastardong wawasak sa imperyo mo, ang sagot ni Mateo nang walang kurap. Humarap muli si Mateo sa akin. Dahan-dahan niyang inalis ang isang hibla ng buhok na humaharang sa aking mukha. Ang kanyang ugnayan ay maingat, puno ng respeto, ngunit may isang uri ng lalim na hindi ko maipaliwanag. Kailangan na nating umalis dito, Rosario. Ligtas na si Aurora. Hayaan nating silang mag-ubusan sa loob ng bahay na ito. Lumabas kami ng rest house sa gitna ng tumitinding ulan. Isinakay ko si Aurora sa loob ng sasakyan ni Mateo. Habang inaayos ko ang kanyang seatbelt, naramdaman ko ang isang matinding pagod na tila ngayon lang humahabol sa akin. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay nanginginig. Rosario siyang tawag ni Mateo. Nakatayo siya sa tabi ng pinto ng driver, basang-basa ng ulan, pero hindi man lang ito iniintindi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin ng may kakaibang lambot. "You did well today. You are the strongest woman I've ever met." Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting puno ng pait at pasasalamat. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo. Bakit mo ba talaga ito ginagawa? Hindi lang ito dahil sa paghihiganti sa tatay mo, di ba?" Humakbang siya ng mas malapit. Ang distansya sa pagitan namin ay naging sapat na lamang para maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa gitna ng malamig na gabi. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ng isang patak ng ulan sa aking pisngi. Ang bawat segundong lumilipas ay tila humihinto ang mundo. Ginagawa ko ito dahil 10 taon na ang nakalilipas. Bago ka pa ikasal sa kapatid ko, nakita kita ang bulong niya. Nakita ko kung paano mo isinakripisyo ang pangarap mo para sa pamilyang hindi ka nararapat. At ipinangako ko sa sarili ko na darating ang araw ako ang magiging dahilan para muli kang makangiti ng walang halong takot. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Ang pakiramdam na pinapahalagahan, na pinoprotektahan. Isang sandali ng kilig na tila isang maliit na kandila sa gitna ng madilim na kakahuyan. Ngunit bago pa man ako makasagot, ang kanyang cellphone ay muling tumunog. Ang mukha ni Mateo ay biglang seryoso nang mabasa ang mensahe. "Rosario, we have a problem. Ang board of directors ng Montemayor Group ay nagpatawag ng emergency meeting sa loob ng 2 oras. At si Elena, nakipag-alyansa na siya kay Doña Consuelo para i-delete ang cloud backup ng mga files na nakuha natin." Naramdaman ko ang muling pagtaas ng aking adrenaline. Ang pahinga ay tapos na. "Then we go to the main office, Mateo. Kung kailangang pasukin natin ang server room nila, ng personal gagawin natin." Habang mabilis kaming bumibiyahe pabalik ng Manila, tinitigan ko si Aurora na mahimbing na natutulog. Sa aking isipan, isa-isa kong binubuo ang huling hakbang ng aming plano. Ang lahat ng emosyon ay kailangan kong itabi muli. Bukas ay ang huling fuhukom. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, isang itim na kotse ang biglang sumulpot mula sa madilim na kalsada at hinarang ang aming daan. Isang malakas na tunog ng pagpreno ang umalingaw-ngaw sa paligid. "Mateo," ang sigaw ko habang niyayakap ko si Aurora para protektahan. Bumaba ang 4 na lalaking nakamaskara mula sa kabilang sasakyan at ang isa sa kanila ay may hawak na isang dokumentong may selyo ng korte. Sa likod nila, dahan-dahang lumabas si Santiago, may hawak na isang pang-agaw na ngiti. "Masyado kang mabilis, Rosario," daw ang wika ni Santiago mula sa labas. "Pero may nakalimutan ka, hindi pa tayo divorced. At dahil dinala mo si Aurora sa isang abandonadong lugar ng gabi, meron na akong sapat na ebidensya para sa kidnapping and child endangerment. Officers, kunin niyo ang bata." Ang aking hininga ay tila naputol. Ang rurok ng panganib ay hindi pa pala natatapos. Ang gabi bago ang paghuhukom ay naging isang gabi ng panibagong pakikipaglaban para sa aking karapatan bilang isang ina. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay tila tunog ng libu-libong maliliit na martilyo na nagpapatibay sa aking paninindigan. Sa labas, sa gitna ng madilim na highway, ang anino ni Santiago ay tila isang halimaw na nag-aabang ng mabibiktima. Ang liwanag mula sa headlight ng kanyang kotse ay tumatama sa aking mukha, ngunit hindi ako kumukurap. Ang aking yakap kay Aurora ay mahigpit ngunit maingat, tila ba ang aking katawan ay isang hindi matitibag na kuta. "Ibaba mo ang bintana, Rosario. Ibigay mo ang bata kung ayaw mong kaladkarin kita patungo sa presinto," ang sigaw ni Santiago.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Tiningnan ko si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang kanyang mga panga ay nagtatagis. Mateo, buksan mo ang pinto, ang mahinahon kong utos. Rosario, delikado, ang simula ni Mateo, ngunit pinutol ko siya ng isang matalim na tingin. Hayaan mo siyang lumapit. Hayaan mong makita ng buong mundo ang kanyang tunay na anyo, ang wika ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Humakbang ako palabas, ang aking sapatos ay lumubog sa basang lupa. Hindi ko pinansin ang ulan na agad nagpabasa sa aking buhok at damit. Tumayo ako ng tuwid sa harap ni Santiago at ng kanyang mga bayarang opisyal. Kidnapping, Santiago? Ang tanong ko, ang aking boses ay patag at kasing lamig ng hanging galing sa bundok. Masyado kayatang malikhain ngayong gabi. Pero bago mo ituloy ang dula-dulaang ito, tingnan mo muna ang iyong likuran. Mula sa kadiliman ng kalsada, tatlong itim na sasakyan ang mabilis na dumating at pinalibutan kami. Hindi ito mga pulis ni Santiago. Ang mga lalaking bumaba ay suot ang uniforme ng National Bureau of Investigation. At sa gitna nila lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na opisyal na dokumento. Santiago Montemayor, ang tanong ng opisyal. Narito kami para isilbi ang warrant of arrest para sa obstruction of justice, child endangerment, at falsification of public documents. At tungkol sa bata, meron kaming hawak na temporary protection order mula sa korte na nagbibigay ng solong kustodya kay Rosario. Ang mukha ni Santiago ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay napalitan ng isang anyo ng purong sindak. Hindi maarikin ito, Mama. Tumawag ka kay Mama. Ang hiyaw niya habang pilit na umaatras, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat hakbang niya ay tila paglubog sa sarili niyang putikan. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinapanood ko siyang posasan sa gitna ng highway. Ang bawat click ng posas ay tila isang matamis na himig ng hustisya. Ang akala mo ba ay hindi ko alam ang bawat kilos niyo, Santiago? Ang bawat bayad mo sa mga opisyal na ito ay nakarecord na sa database ni Mateo. You played your cards but I owned the table. Kinabukasan, ang buong bansa ay nagising sa isang balitang yumanig sa lipunang Pilipino. Ang dating perfect family ng mga Montemayor ay nakabukas na sa publiko, tila isang bulok na sugat. Sa loob ng courtroom sa Manila, ang bawat upuan ay puno. Naroon ang media, ang mga usasero, at ang mga taong dating humuhusga sa akin. Nakaupo ako sa unahan, suot ang isang puting terno na simbolo ng aking muling pagsilang. Sa kabilang panig, si Doña Consuelo ay nakaupo ng tuwid, pilit na pinapanatili ang kanyang dangal, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kanyang panyo. Tinatawag ang unang saksi, Elena Lopez, ang anunsyo ng clerk of court. Tumayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Nang maupo siya sa witness stand, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa silid. Elena, to ang simula ng aming abogado. Magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ang nag-ayos ng mga peking litrato ni Rosario at ng dating driver para magmukhang may relasyon sila? Nakita ko ang paglunok ni Elena. Tumingin siya kay Doña Consuelo na ngayoy dahan-dahang tumatango, tila binabalaan siya. Ngunit bago pa makasagot si Elena, binuksan ni Mateo ang projector. Isang video ang lumabas sa malaking screen. Isang video ni Elena at Santiago sa loob ng hotel room. Pinag-uusapan ang kanilang planong itapon ako sa kulungan pagkatapos makuha ang pera. Bes, sorry, ang tanging lumabas sa mga labi ni Elena bago siya humagulgol ng iyak. Ngunit ang kanyang luha ay wala nang silbi sa akin. Hindi ko kailangan ng iyong tawad, Elena. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Ang mahinahon kong wika mula sa aking kinauupuan. Ipinatawag ang susunod na saksi, ang doktor mula sa St. Jude Medical Center. Ang kanyang testimonya ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng courtroom. Ang bawat salitang nagsasabing si Santiago ay sterile at hindi maaaring magkaanak ay nagdulot ng malakas na bulungan sa mga manunood. Ang mukha ni Santiago na ngayoy nakaupo sa tabi ng kanyang ina ay tila isang maskara ng kahihiyan. Your Honor, ang sigaw ng abogado ng mga Montemayor pilit na humahanap ng butas. Ang lahat ng ito ay paninira lamang. Ang DNA result na hawak namin ay nagpapatunay na ang DNA result na hawak nyo ay galing sa isang klinika na pag-aari ng kapatid ni Doña Consuelo, ang putol ni Mateo, habang tumatayo ng may buong kumpiyansa.
At mayroon kaming testimonya mula sa lab technician na tumanggap ng suhol para palitan ang mga samples. Naramdaman ko ang bawat segundo ng pagguho ng kanilang imperyo. Ang bawat kasinungalingan ay isa-isang binabakbak inilalantad ang bulok na katotohanan sa ilalim nito. Tumingin ako kay Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas. Tila ba mayroon pa siyang itinatagong baraha. Mayroon pa kaming huling saksi, ang wika ng aming abogado, ang dating driver ng mga Montemayor. Sa pagpasok ng driver, nakita ko ang pagtayo ni Celeste Villanueva sa gallery. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang driver ay tumingin ng diretso kay Santiago at pagkatapos ay kay Celeste. Opo, Your Honor, ang simula ng driver. Ako ang ama ng batang dinadala ni Celeste Villanueva. At ako rin ang inutusan ni Doña Consuelo na maglagay ng droga sa sasakyan ni Rosario noong nakaraang buwan para masiguradong makukulong siya. Isang malakas na kaguluhan ang sumabog sa courtroom. Ang judge ay paulit-ulit na pinupukpok ang kanyang gavel para sa katahimikan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, nakita ko ang dahan-dahang pagtayo ni Doña Consuelo. Lumapit siya sa akin, hindi alintana ang mga pulis na nakapaligid. Akala mo ba ay panalo ka na, Rosario? Ang bulong niya sapat na para ako lang ang makarinig. Tingnan mo ang iyong cellphone. Ang Aurora Trust, wala ka nang mababalikan. Naramdaman ko ang isang biglang kaba. Mabilis kong nilabas ang aking cellphone at tiningnan ang aking email, isang notification mula sa bangko sa Switzerland. Ang mga pondo ay dahan-dahang nade-drain patungo sa isang unknown offshore account. Napatingin ako kay Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa kanyang laptop. Ang huling labanan ay hindi pala dito sa courtroom, kundi sa mundo ng digital na pananalapi na akala ko ay kontrolado na namin. Mateo, ano ito ang tanong ko? Rosario, may pumasok sa system. Ang sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kaba. At ang access code na ginamit ay ang fingerprint ni Aurora. Napatigil ang aking mundo, paano nila nakuha ang fingerprint ng aking anak. Naalala ko ang huling gabi sa Antipolo, ang sandaling hinawakan ni Elena ang kamay ni Aurora habang natutulog ito. Ang traitor na kaibigan ay may huling saksak pa palang inihanda. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang maugong na tambol sa gitna ng biglang katahimikan ng courtroom. Habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa umiiyak na si Elena, ang aking mundo ay umiikot sa maliit na screen ng aking cellphone. Ang mga numero sa Aurora Trust ay mabilis na bumababa, tila mga butil ng buhangin sa isang basag na oras ang sumasalamin sa kinabukasan ng aking anak. Tumingin ako kay Mateo. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard ng kanyang laptop, ang bawat pagpindot niya ay puno ng tension. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang sentido, isang senyales na ang labanang ito ay mas higit pa sa mga salita sa loob ng korte. Mateo, pigilan mo ang mahinahon kong utos. Bagaman ang aking boses ay may halong talim na sapat na para maramdaman ang aking galit. Ginagawa ko ang lahat, Rosario, pero ang ginamit nilang biometric scan ay perpekto. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses, ay tila isang pagkayod ng bakal sa semento. Kailangan natin ng physical override. Kailangan nating mapatunayan na ang transfer na ito ay illegal bago ito tuluyang makarating sa offshore account sa Switzerland. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking kinauupuan. Ang tunog ng aking sapatos sa makinis na sahig ay tila bawat hakbang ng isang hatol na malapit ng igawad. Naglakad ako patungo sa witness stand kung saan naroon si Elena. Ang kanyang pagiyak ay biglang huminto nang makita niya ang aking anyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, tila nakakita siya ng isang multo na naghahanap ng hustisya. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat, Elena? Ang tanong ko, ang aking tinig ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na tila isang dahan-dahang bumubuhos na lava. Akala mo ba ay ang fingerprint ni Aurora ang magiging susi mo sa buhay na pinapangarap mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Rosario. Ang sigaw ni Elena pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng lamesa. Your Honor, ang battling ko sa judge hindi alintana ang bulungan ng mga tao sa paligid. Nais kong isumit bilang ebidensya ang isang real-time transaction log
Sa kasalukuyang sandali habang tayo ay naririto ang pamilya Montemayor sa tulong ng saksing ito ay sinusubukang limasin ang pondo ng aking anak. Isang malakas na kaguluhan ang muling sumabog sa courtroom. Ang judge ay mabilis na tinignan ang screen na inihanda ni Mateo. Doon kitang-kita ang digital trail ng pagnanakaw, isang pagnanakaw na nagaganap sa harap mismo ng batas. Patahimikin ang lahat, ang sigaw ng judge, habang paulit-ulit na pinupukpok ang kanyang gavel sa kahoy na lamesa. Attorney Valerius, maaari mo bang patunayan ang pinagmumulan ng access na ito? Kampiyansa. Opo, Your Honor, ang sagot ni Mateo nang may buong kumpiyansa. Ang IP address na ginagamit para sa transfer na ito ay nagmumula sa isang mobile device na kasalukuyang nasa loob ng silid na ito. At ang device na yon ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Doña Consuelo Montemayor. Ang lahat ng mata ay lumingon sa aking biyenan. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kanyang maskara ng pagiging isang makapangyarihang matanda ay tuluyan ng natuklap. Inilalantad ang isang anyo ng purong kasakiman at takot. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay narinig sa katahimikan ng silid. Mateo, ngayon na ang sabi ko. Taga isang puling abiso na pagpindot ni Mateo, ang screen ay nagkulay pula. Ang transfer ay naputol, ang pondo ay dahan-dahang bumalik sa orihinal nitong balanse. The transfer has been flagged as a fraudulent activity, Your Honor. The Swiss bank has permanently frozen the funds under the custody of the court. Isang malakas na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa aking dibdib, ngunit hindi ako tumigil doon. Lumapit ako ng mas malapit kay Doña Consuelo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, ang mga matang dati ay kinatatakutan ko, ngunit ngayon ay tila mga basag na kristal na lamang sa aking paningin. Ang akala mo ba ay ang fingerprint ni Aurora lang ang kailangan para sa override? Ang bulong ko sa kanya sapat na para marinig ng mga pulis na nakapaligid. Nakalimutan mo yata na bago mamatay si Don Segundo, binago niya ang security protocols. Ang quit in fact ay nangangailangan din ng isang voice activation na tanging ako lang ang nakakaalam. Your greed blinded you, Mama. Walang hiya ka, ang sigaw ni Santiago na ngayoy pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at uyam. Sa amin ang pera na iyan, sa amin ang Montemayor Group. Wala ng Montemayor Group, Santiago. Ang sagot ko, habang dahan-dahang inilalabas ang isang formal na dokumento mula sa aking bag. Ayon sa desisyon ng Board of Directors na ipinadala sa akin kaninang umaga, ang inyong mga shares ay kinumpiska na dahil sa malaking utang at anomalya. At ang bagong may-ari ng mayorya ng kumpanya, ang kumpanyang itinayo ko ng lihim sa loob ng 5 taon. Ang courtroom ay tila naging isang teatro ng katarungan. Ang bawat click ng mga camera ng media ay tila ang tunog ng bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang reputasyon. Pinanood ko kung paano pilit na inalalayan ng mga pulis si Doña Consuelo at Santiago. Palabas ng courtroom, suot ang mga posas na simbolo ng kanilang habambuhay na pagkabilanggo sa sarili nilang kasamaan. Pagdating kay Elena, napatigil siya sa harap ko. Ang kanyang mukha ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na para sa akin. Bes, patawarin mo ako. Kailangan ko lang ng pera para sa pamilya ko, ang hikbi niya. Ang pera ay kinikita, Elena, pero ang dangal at pagkakaibigan ay hindi kailanman nabibili, ang malamig kong tugon. Magsilbi sana itong aral sa iyo na ang bawat saksak sa likod ay may katumbas na paniningil. Habang pinapanood ko silang lahat na inilalabas sa courtroom, naramdaman ko ang isang matinding kalayaan. Ang bawat bigat na dala ko noong nakaraang 7 taon ay tila naglaho sa isang malalim na paghinga. Ang bawat insulto, ang bawat sampal at ang bawat pang-api ay nabayaran na ng may interes. Naglakad ako palabas ng courtroom kung saan sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw ng Manila. Sa labas naghihintay ang aking mga magulang, karga ang aking anak na si Aurora. Ang ngiti sa kanilang mga mukha ay ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa aking buong buhay. Lumapit sa akin si Mateo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Tapos na, Rosario, ang katarungan ay iyo na. Hindi lang ito katarungan, Mateo. Ang sagot ko habang kinukuha si Aurora mula sa aking ina. Ito ang aking muling pagsilang. Ngunit habang kami ay paalis na isang matandang babae na dating tauhan ng mga Montemayor,
ang lumapit sa akin at may iniabot na isang maliit na sobre. Isang sobreng may tatak ng pamilya Montemayor na hindi ko pa nakikita dati. Pinapabigay po ito ni Don Segundo bago pa po siya pumanaw. Sinabi po niya na ibigay ko ito sa inyo kapag ang lahat ay tapos na, ang wika ng matanda. Binuksan ko ang sobre at naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sa loob ay may isang susi at isang maikling liham. Isang liham na magbabago sa huling bahagi ng aking kwento. Magpayayang sikat ng araw sa Manila Bay ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa akin na ang mahabang gabi ng aking buhay ay tapos na. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong opisina. Ang bawat hininga ko ay malalim at malaya-malayo sa nakakasakal na amoy ng insenso at kasinungalingan sa mansyon ng mga Montemayor. Sa aking lamesa nakapatong ang maliit na susi at ang liham na ibinigay ng dating tauhan ni Don Segundo. Dahan-dahan kong binuksan ang liham. Ang bawat salitang nakasulat sa lumang papel ay tila boses ng matanda na muling nabubuhay sa aking pandinig. Sa aking pinakamamahal na anak Rosario, ang simula ng sulat. Patawarin mo ako kung naging bahagi ako ng iyong paghihirap sa pamamagitan ng pananatiling tahimik tungkol sa kapintasan ni Santiago. Alam ko ang katotohanan simula't simula pa, ngunit natakot ako para sa legacy ng ating pamilya. Subalit sa bawat araw na nakikita ko ang iyong tatag at pagmamahal, nalaman kong ikaw ang tunay na tagapagmana ng aking tiwala. Ang pwedeng imbal sa isang property sa Batanes, isang lugar na malayo sa lahat, isang santuaryo para sa iyo at kay Aurora. Ang lahat ng nakapaloob doon ay sa iyo na isang huling regalo mula sa isang amang naging huli, ang pagsisisi. Naramdaman ko ang isang mainit na luhang dahan-dahang gumulong sa aking pisngi. Hindi ito luha ng sakit kundi luha ng pagtanggap at kapayapaan. Sa wakas ang bawat sakripisyo ko ay nakita at kinilala ng taong tanging itinuring kong pamilya sa bahay na iyon. Isang linggo matapos ang huling puhukom, bumisita ako sa kulungan para sa isang huling pagkakataon. Nais kong makita ang mga anino ng aking nakaraan bago ko sila tuluyang ibaon sa limot. Sa likod ng makapal na salamin nakita ko si Santiago. Wala na ang kanyang Rolex, wala na ang kanyang mamahaling kurbata. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Rosario Costahago, please ilabas mo ako rito. Ang pagsusumamo niya ang boses ay pumiyok sa desperasyon. Gagawin ko ang lahat. Magiging mabuting asawa ako, magpapakabait ako. Huwag mo kaming iwan ni Mama sa ganitong kalagayan. Tinitigan ko siya ng matagal. Pinagmasdan ko ang lalaking dati ay naging sentro ng aking mundo at naramdaman ko ang isang malaking kawalan. Walang galit, walang puot. Tanging pandidiri at awa na lamang ang natira. Hindi ka nakulong dahil sa akin, Santiago. Ang mahinahon kong wika, ang bawat salita, ay may bigat ng katotohanan. Nakulong ka dahil sa sarili mong kasakiman. Ang bawat saksak mo sa likod ko ay ikaw din ang sumalo sa huli. At tungkol kay Aurora, isinampa ko na ang petisyon para palitan ang kanyang apelido. Mula ngayon wala na siyang koneksyon sa pangalang Montemayor. Siya ay isang Salvador na isang pangalang kasing linis ng aming simula. Ibinaba ko ang telepono at tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Narinig ko ang kanyang malakas na hiyaw at ang paghampas niya sa salamin, ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palabas ng presinto ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na aklat. Sa labas naghihintay si Mateo. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan, suot ang isang simpleng t-shirt at maong isang malayo at mas payapang anyo mula sa matalas na abogadong nakita ko sa courtroom. Nang makita niya ako, isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting nagsasabing, handa na siyang maghintay, gaano man katagal. Handa ka na ba, Rosario, Kat? Ang tanong niya habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. Handa na para sa ano, Mateo? Ang balik kong tanong habang sumasakay. Handa na para sa buhay na ikaw ang nagsusulat ng script, ang sagot niya nang may kasamang kindat. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa bahay ng aking mga magulang, tinitigan ko ang tanawin ng lungsod. Ang Montemayor Group ay nasa ilalim na ng aking pamamahala, muling itinatayo bilang isang kumpanyang may integridad. Si Elena ay nahaharap sa mahabang sentensya, habang si Celeste ay iniwan ng lahat.
at ngayon ay nagtatago sa probinsya baon sa utang at kahihiyan. Ang katarungan ay hindi lang mabilis. Ito ay tila isang malakas na bagyong naglinis sa aking kapaligiran. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ni Aurora. Tumakbo siya patungo sa akin nang may malawak na ngiti ang kanyang maliliit na kamay ay yumakap sa aking binti. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Ang amoy ng kanyang pagkabata ay tila pinakamahalagang pabango sa mundo. Mama, aalis na po ba tayo? Ang tanong niya nang may kuryosidad. Oo anak, pupunta tayo sa isang lugar kung saan ang mga bulaklak ay hindi kailanman nalalanta sa takot, ang sagot ko. Tumingin ako sa langit. Ang mga ulap ay dahan-dahang nagkakalat, inilalantad ang isang maliwanag at asul na kalawakan. Ako si Rosario Salvador, isang anak, isang ina, at isang babaeng natutong lumaban sa gitna ng apoy. Ang bawat sugat ko ay naging peklat ng karangalan, at ang bawat luha ko ay naging dagat ng aking lakas. Ang laro ng mga Montemayor ay tapos na. At sa bawat bagong umaga na darating, sisiguraduhin kong ang tanging maririnig ni Aurora ay ang himig ng katotohanan at ang pagmamahal na walang hanggan. 2 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat hampas ng alon sa matatayog na bangin ng Batanes ay tila isang palaging paalala na ang buhay ay may sariling paraan ng paglilinis sa ating mga sugat. Nakatayo ako sa tuktok ng burol, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na alahas, wala na ang makapal na makeup na nagsilbi kong baluti sa Maynila. Dito ang tanging dala ko ay ang aking pangalan at ang aking dangal. Pinanood ko si Aurora na tumatakbo sa damuhan kasama ang aming aso. Ang kanyang bawat tawa ay tila isang himig ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong kapuluan. Siya ay 5 taong gulang na at sa bawat kislap ng kanyang mga mata, nakikita ko ang isang batang lalaking hindi kailanman makakaranas ng paniningkit ng mundo dahil sa kasinungalingan ng iba. Siya ay isang Salvador, isang bata na pinalaki sa katotohanan. Isang sulat mula kay Atty. Mateo, ang dumating kaninang umaga, dala ng maliit na eroplanong bumabiyahe patungo sa aming isla. Hindi na ito mga legal na dokumento o mga sabina. Ito ay isang ulat tungkol sa mga taong pilit kong ibinaon sa limot. Ayon sa sulat, si Doña Consuelo ay pumanaw na sa loob ng ospital ng bilangguan dahil sa komplikasyon ng kanyang karamdaman at sa labis na kalungkutan. Walang dumalo sa kanyang libing kundi ang ilang mga tauhan ng gobyerno. Si Santiago naman ay nananatiling nakapiit, isang anino ng lalaking dating akala niya ay hari ng mundo. Sinubukan niyang magpadala ng mensahe para sa akin, humihingi ng tulong para sa kanyang parol. Ngunit ang sulat niya ay dinala ko sa dalampasigan at hinayaang lamunin ng apoy. Hindi ako nagtatanim ng galit, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko ang mga taong sumira sa akin sa aking buhay. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang kanilang mga anino na dumilim muli sa aking kasalukuyan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti. Ito ay matatagpuan sa pagbuo ng sariling mundo nang wala sila. Naramdaman ko ang isang dahan-dahang yabag sa likuran ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng dagat at ang init ng kanyang presensya ay sapat na. Lumapit si Mateo at tumayo sa aking tabi, pinagmamasdan din ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Maayos na ang lahat sa Maynila, Rosario, ang mahinahon niyang wika. Ang kanyang boses ay tila isang tahimik na kumpas na nagbibigay ng ritmo sa aking gabi. Ang pundasyon na itinayo mo para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ay isa na sa pinakamalaki sa bansa. Marami kang nabigyan ng pag-asa. Salamat, Mateo, ang sagot ko habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang balikat. Salamat sa hindi mo pagbitaw kahit noong ako mismo ay handa ng sumuko. Ang isang Salvador ay hindi sumusuko, Rosario. Ang tugon niya habang marahang hinahawakan ang aking kamay. Tinuruan mo ako na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa taas ng posisyon, kundi sa tibay ng sikmura at sa linis ng budhi. Tumingin ako sa malayo sa lugar kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang kwento ko ay hindi kwento ng isang biktima. Ito ay kwento ng isang babaeng tinangkang ilibing sa putikan, ngunit nakalimutan nilang siya ay isang binhi. Isang binhi na handang sumibol at maging isang matatag na puno sa kabila ng bagyo. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking tinig,
Naway magsilbing aral ang aking pinagdaanan. Huwag kang matakot na lumabas sa dilim. Huwag kang matakot na putulin ang mga tanikalang na tradisyon kung ito ay sumasakal na sa iyong pagkatao. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng iyong asawa ng iyong biyenan o ng lipunang mapanghusga. Ang iyong halaga ay nagmumula sa iyong sariling lakas at sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang dapit hapon ay dahan-dahang naglaho pinalitan ng isang gabi na puno ng nagniningning na mga bituin. Kinuha ko si Aurora mula sa damuhan at dahan-dahang naglakad patungo sa aming bahay na yari sa bato isang bahay na itinayo sa katapatan, katarungan at tunay na pag-ibig. Ang bawat hakbang ko ay matatag. Ang bawat tibok ng puso ko ay payapa. Tapos na ang digmaan. Maligayang pagdating sa aking bagong simula. Ang sikat ng araw sa Batanes ay hindi lamang pagtatapos ng isang kabanata, kundi simula ng isang buhay na wala ng bahid ng panlilinlang, kung saan ang bawat hininga ay malaya at ang bawat ngiti ay totoo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling hantungan ng biyaheng ito ni Rosario. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan hinarap ni Rosario si Santiago, sa loob ng kulungan tila huminto rin ang tibok ng aking puso. Isang paalala na ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan natin ang ating buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang likhang isip. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng mga kababaihan sa ating paligid na tila mga bakal na orkidya, mukhang marupok at maganda sa panlabas, ngunit may loob na hindi kayang baluktutin ng kahit anong bagyo. Sa bawat kabanata ibinuhos ko ang aking pananaw sa mundo na ang pag-ibig na walang dangal ay isang kulungan at ang tunay na kwitintak o yaman na dapat nating ingatan ay ang ating sariling pagpapahalaga. Sa inyong tingin, naging tama ba ang desisyon ni Rosario na tuluyang burahin ang pangalang Montemayor sa pagkatao ni Aurora? O naniniwala kayo na may karapatan pa rin ang isang ama, gaano man siya kasama na manatili sa buhay ng kanyang anak? Tuti ko sa inyo habang pinapakinggan nyo ang huling bahagi ng audio na ito. Nasaan ba kayo ngayon? Siguro ay kasalukuyan kayong nagluluto para sa inyong pamilya o baka naman nagpapahinga sa biyahe pauwi mula sa trabaho. Ibahagi nyo naman sa comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong mabigyan ng lakas at inspirasyon na lumaban para sa kanilang katuwiran. Naway matagpuan nyo ang inyong sariling katahimikan at lakas na harapin ang anumang pagsubok ng may itaas na noo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng puso at katarungan. Pamagat ng kwento, huling halakhak ng isang ina. Ang pagbangon ng bakal na orkidya paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.